Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito na ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa latest satellite images itong patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, ito namang easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko magdudulot ng mga kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa silangang bahagi ng Mindanao, partikular na sa mga lalawigan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands at sa Davao Oriental. Dahil naman sa amihan, ngayong hapon hanggang bukas, magpapatuloy itong maulap na panahon at mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. So sa mga areas ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa mga lalawigan ng Aurora at sa Quezon. At inaasahan natin na starting tomorrow as early as madaling araw, posible rin tayo makaranas ng mga pag-ulan na dulot naman ng shoreline. Ito yung salubungan ng mainit at malamig na hangin dito sa eastern section ng Visayas. So sa mga lalawigan ng Northern Samar at Eastern Samar. Sa Metro Manila at sa lalabing bahagi pa ng ating bansa, magpapatuloy naman itong maaliwalas sa panahon. Maliban na lamang sa mga tsansa ng light rains o pag-ambon na dala ng amihan, sa Metro Manila and the rest of Luzon at tsansa naman ng thunderstorms, yung mga biglaan at panandali ang buhos ng ulan sa rest of Visayas and rest of Mindanao. Sa kasalukuyan, wala pa tayong binabantayang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. At para naman sa ating magiging lagay ng panahon bukas dito sa Luzon, dahil nga sa epekto ng amihan, mataas sa tsansa ng cloudiness, at mga pag-ulan na mararanasan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. For Metro Manila and the rest of Luzon, ay magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan lamang yan ng mga mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan. For Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil umaabot nga itong epekto ng amihan sa bahagi ng Palawan, inaasahan natin mababa yung tsansa ng thunderstorm activity sa nabanggit na lugar. At asahan na rin natin yung pagbaba ng temperatura, especially nga sa madaling araw. Samantala, itong eastern section ng Visayas and Mindanao, dahil sa shoreline, itong ang areas ng Eastern Samar at Northern Samar makakaranas ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat. Ganun rin dito sa mga lalawigan ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands at Davao Oriental. Dulot naman yan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. For the rest of Visayas and itong rest of Mindanao, ngayong hapon hanggang mamayang gabi, maghanda tayo sa mga posibleng banta ng mga thunderstorm activity. Ito yung mga panandaliang pag-ulan. At sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas sa namang baybayin ng ating kapuluan. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng Northern Luzon, dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Samantala, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng ating inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling syudad ng Pilipinas, for these 3 days, starting from Wednesday to Friday, magpapatuloy itong malamig na panahon sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. So sa Baguio City, fair weather conditions, sasamahan lamang yan ng mga pag-ambon na dala ng amihan. Samantala sa Metro Manila, inaasahan natin starting Thursday, magpapatuloy yung malamig na panahon na dulot ng amihan sa Wednesday, pero pagsapit ng Biyernes, pagsapit ng Miyerkules, pagsapit ng Thursday at Friday magpapatuloy or bahagyang hihina epekto ng amihan, kaya makakaranas tayo ng thunderstorm activity, especially sa hapon hanggang sa gabi. For Bicol Region, most of Bicol Region, including Legazpi City, magpapatuloy itong fair weather conditions. Sasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa area naman ng Visayas, sa mga syudad ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, magpapatuloy rin itong maaliwalas sa panahon. Pero dito sa area ng Eastern Visayas, dahil sa epekto ng shoreline, makakaranas tayo ng mataas sa tsansa ng pag-ulan starting tomorrow hanggang Wednesday. Pero fair weather conditions na ating inaasahan pagsapit ng Thursday at sa Friday. Sa bahagi naman ng Mindanao, sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, hanggang Miyerkules, ang patuloy itong maaliwala sa panahon. Pero pagsapit nga ng Thursday and Friday, inaasahan natin, especially nga itong eastern section ng Mindanao, sa mga rehiyon ng Caraga at Davao Region,
Mataas sa tsansa ng pag-ulan na ating inaasahan, dulot ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karakatang Pasipiko. For the rest of Mindanao and throughout the forecast period, ay fair weather conditions sa ating inaasahan simula umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maganda tayo sa mga posibilidad ng thunderstorm activity. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 5:50 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 6:25 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat.